Nitong gabi mga kapatid, kung lolobin po ng Diyos, tatapusin na ho natin ang unang Pedro. We have come to learn that ang layunin po kung bakit na isulat ni Pedro ang kanyang liham na ito ay upang palakasin ang mga nagsipangalat na mga mananampalataya sa mga iba't ibang lugar. Bahagi na po dito ang mga lugar ng Pontius, Bithynia, and etc. Sila po ay nagsipangalat dahil sila po ay inusig mula po sa Jerusalem hanggang sila po ay kinalat sa iba-ibang mga lugar. Kaya ang tawag ho sa kanila ng Biblia, mga dayuhan. They are strangers, foreigners, exiles dito po sa ating mundo. Dahil po dito, pinapalakas po ni Pedro ang mga mananampalataya upang sila po ay maging matyaga sa kanilang paglilingkod. At magkaroon po sila ng patience and perseverance that sa kabila po ng lahat ng mga trahedya, pagsubok, paghihirap na kanila po dinadanas, meron po silang gantimpala na makakamtan po sa Panginoon. Dahil kung si Kristo po ay nakaranas po ng paghihirap, pero samantala lamang po ang kanyang paghihirap, panandalian din po ang paghihirap ng mga mananampalataya. Dahil kung si Kristo po ay duman sa paghihirap, hanggang siya po ay makaranas ng karangalan, yan din po ang mararanasan ng bawat Kristiyano balang araw. So that being said, tayo po ay magsisimula na dito sa talatang 12. Sabi po ni Apostol Pedro, isinulat ko sa inyo ang maikling sulat na ito sa tulong ni Silvanus with the help of Silas. Ngayon, sa ating English translation, you have the name Silvanus. Dito ho natin makikita po mamaya that sa huling pagbati ni Pedro, in this final section ng unang Pedro, there are three associates na binabanggit po niya. Unang-una, si Silvanus. Pangalawa, ang iglesia sa Babylonia. At pangatlo, si Marcos. Hihimayin po natin ang tatlong associates po na yan na si Silvanus, ang iglesia sa Babylonia, at si Marcos. Ngayon, sanay po tayo sa gaytong klaseng pangalan na Silvanus. Pero yung pangalan pala na Silvanus, this is actually Latin. Si Silvanus ay isang Latin name. Pero ang orihinal na pangalan ni Silvanus ay walang iba kundi Silas. At ang Silas na pangalan ay mula po sa wikang Aramaico. So si Silas bilang Aramaic, yung kanyang orihinal na pangalan, during that time, ang mga wika po noon was Greek and Latin. So ngayon, si Silas with an Aramaic name, nung siya po ay binigyan ng Latin name, tinawag po dito Silvanus o sa original Silaunas. Silaunas. Ngayon po, sino po ba si Silvanus? Yan ang pag-aaralan po natin. Si Silvanus po ay madalas na binabanggit sa Bagong Tipan. Bago po natin talakayin yung pangalan na Silas, alamin po natin kung paano po siya gamitin sa Bagong Tipan. Turn with me here mga kapatid sa ikalawang Korinto, Kapitulo 1. 2 Corinthians, chapter 1, talatang 19. 2 Corinthians, chapter 1, verse 19. Ikalawang Korinto 1, talatang 19. Ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Kami nina Silas at Timoteo ay nangaral sa inyo tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. At alam ninyong si Kristo'y tapat sa kanyang mga salita. Talagang tutuparin niya ang kanyang mga pangako. So dito, nabanggit po ang pangalan po ni Silas or Silvanus. Kamanggagawa po niya si Timoteo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Bukod pa ho dito, pagdating po sa unang Tesalonica, Kapitulo 1, 1 Thessalonians,
Ito yung one of the earliest letters na isinulat po ni Pablo, chapter 1, verse 1, nabanggit din po dito ang pangalan ni Silas. Unang Tesalonica 1, talatang 1. Mula kay Pablo, kasama sina Silas at Timoteo, mahal kong mga kapatid sa iglesia diyan sa Thessalonica na nasa Diyos Ama at sa ating Panginoon Hesukristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan. At yan din po ay inulit na naman sa ikalawang Thessalonica, Kapitulo 1. Ikalawang Thessalonica, Kapitulo 1, talatang 1. 2 Thessalonians chapter 1, verse 1. Mula kay Pablo, kasama sina Silas at Timoteo, mahal kong mga kapatid sa iglesia diyan sa Thessalonica na nasa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, alam ho natin na si Silvanus o si Silas ay madalas po niya nakakasama sila Timoteo, madalas po niya nakakasama sila Pablo sa pagpapalaganap ng salita po ng Diyos. Pero kung tatanungin po natin, bakit nga po ba palaging kasama itong Silas? Ano po ba ang meron siya kung bakit siya palagi ang kasama, ayon po sa mga liham na ito, nila Pablo at nila Timoteo? Yan po ay masasagot sa aklat po ng Gawa, Kapitulo 15. Gawa, Kapitulo 15. Bakit nga po ba lagi niya kasama ang mga ito? Simulan po natin dito sa talatang 22. Gawa 15, talatang 22. Tignan niyo po ang binabanggit po dito. Acts 15, verse 22. Nagkasundo ang mga apostol, ang mga namumuno sa iglesia, at ang lahat ng mga mananampalataya na pinili sila ng mga lalaki mula sa kanilang grupo na ipapadala sa Antioch. Kasama nina Pablo at Bernabe. Ang napili nila'y si Judas, na tinatawag na Barsabas or Barnabas, at si Silas. Ang mga taong ito ay iginagalang ng mga mananampalataya. Acts 15 verse 32. Sina Judas, that's Barnabas, at Silas ay mga propeta rin. At marami ang kanilang itinuro sa mga kapatid para palakasin ang kanilang pananampalataya. Now, it is interesting, ito palang binanggit na Silvanus or Silas, ayon po sa teksto, siya po ay isang propeta. Now, ang bagong tipan na propeta at ang lumang tipan na propeta ay magkaiba. Okay? Dahil ang mga sinabi na mga lumang tipan na propeta, isinusulat po yan at yan po ay tinuturing sagrado o canonical. Kapag sinabi po yung salitang o termino na canonical, ito po ay isang sulat na itinuturing na kinasihan ng Diyos. Pero may mga bagong tipan na propeta, kapag may sinasabi po sila ng mga propesiya mula sa Diyos, hindi po yan inilalagay o itinuturing na canonical sa bagong tipan. Bakit po? Dahil ibinigay po yan sa mga apostol. Okay? Bagamat na yung mga propeta ay ginagamit din po na malakas sa bagong tipan, pero ang kanilang layunin really is to strengthen the church on a personal basis. Whereas yung mga apostol, lahat ng kanilang sinasabi is universal. Pangkalahatan po yan for the universal church. Ngayon, bakit po kailangan banggitin ni Pedro ang pangalan po ni Silvanus? Dahil sa original na wika, sa wikang Griego, ito po yung starting point of verse 12. The words dia, siluanos. Kapag sinabi po dia, siluanos, this means through. Okay? Yan po ang starting point ng unang Pedro 5, talatang 12.
Pero sa ating Tagalog, ang nakalagay lang po dito, isinulat ko sa inyo ang maikling sulat na ito sa tulong ni Silvanus. Whereas sa original, ang nakalagay, via Silvanus, which is through Silvanus. Now, there's two meanings to this. Bakit po kailangan banggitin natin yung mga technical na bagay na yan? Dahil yung talatan 12, amongst Bible scholars, dinidiscuss po nila ano po ba yung tamang pagsalin nito. Sa pamagitan ni Silas, na isulat po ba ang unang Pedro? O sa pamagitan ni Silas, ipinadala yung liham ni Pedro sa mga iglesia. So there's two renderings po dito. Either si Silas ang tumulong kay Pedro upang isulat ang kanyang liham, o si Silas ang ginamit ng Diyos na ipadala yung liham ni Pedro sa mga iglesia na nagsipangalat. So ano po yung tama ho dito? Both could be correct. Pero I'll give you the theories kung bakit may mga iba na naniniwala that yung second interpretation, which is ipinadala lamang po ni Pedro ang sulat sa pamagitan po ni Silas. Ang pagpapadala po ng sulat o liham nung panahon po nila Pablo at Pedro was very, very common. Halimbawa, sa panahon po ng aklat ng Philippians, nung si Pablo po ay nakakulong, sino po ang kanyang inatasan upang ipaabot ang liham po niya sa iglesia in Philippi? Epaphroditus. Pagdating naman po mga kapatid sa aklat ng Roma, dahil si Pablo po ay nagbibigay ng isang theological explanation patungkol po sa gospel, sinabi po niya that ang nagsulat po ng aklat ng Roma, ng kanyang liham, ay walang iba kundi si Tertius. So bagamat si Pablo ang nagtuturo, hindi po daw siya yung nagsulat, kundi si Tertius. Ngayon, pagdating po dito mga kapatid, kung tama po yung unang teoridad na si Silas ang sumulat po nito at siya ang tumulong kay Pedro, ito po ang dahilan. Number 1, ang unang Pedro, kung pag-aaralan po maigi, 1 Peter has fancy Greek. Yan ang isa sa mga ilang dahilan kung bakit po sinasabi ng ilan that si Pedro po ay tinulungan ni Silas. Dahil si Pedro bilang isang mangingisda, parang napakahirap po kay Pedro na makapagsulat po daw ng fancy Greek. Pero at the end of the day, kapag ikaw po ay kinasihan ng banal na Espiritu, wala naman po imposible ho dun eh. Kahit manggagawa ka pa o kahit ikaw ay mangingisda, kapag ikaw ay sinamahan ng banal na Espiritu, nothing is impossible with God. Okay? So that is one reason that 1 Peter apparently was written in fancy Greek. Kaya may mga iba na nagsasabi, hindi po pwede si Pedro ho ang nagsulat niyan in fancy Greek, kundi it was Silvanus. Okay? Meron naman iba, sinasabi po nila that the reason why kailangan po na si Silvanus ang magsusulat po nito is because when this word dia is used through Silvanus, it doesn't make sense po daw para sa ilan na sabihin po ni Pedro na kung siya talaga ang sumulat nito by hand, bakit pa niya kailangan banggitin sa pamagitan ni Silvanus? Why could he just not say yung sinasabi po ni Pablo, ako mismo ang sumulat nito gamit ang aking kamay? Pero whatever theory we choose to pick, mga kapatid, when it comes to this interpretation, whether ipinadala sa pamagitan po ni Silas or si Silas po mismo ang ginamit po ni Pedro upang maisulat ang mga bagay po nito, it doesn't change the message. Pero one thing is for certain, nung panahon po nila Pablo at nung panahon po ni Pedro, ang usong-uso po ay yung mga tinatawag amanuenses. Or sa isang termino, eskriba. Okay?
na ano po ba ang ibig sabihin ng amanuensis? Ang amanuensis po ay isang tao that you would hire upang maisulat ang nais nyo po mailagay sa papel. Or in this case, sa manuskrito. Dahil noong mga panahon po nito, hindi lahat po ay marunong magsulat. Hindi rin lahat ay marunong magbasa. Kaya mapapansin po natin kapag binasa nyo po ang aklat ng Colosas, bakit po sinasabi ni Pablo sa mga taga-Colose, kapag nakuha mo na yung liham na ito, basahin mo ng malakas sa lahat ng mga nandyan. Bakit hindi na lang po niya sabihin, read it for yourself, bakit kailangang ipabasa pa ng malakas? Dahil yung mga tao po nung panahon po na yan, they did not have the ability to read. Yung mga may alam lang ang nakapagbabasa at yung mga iba lang na may aral o kaloob na magsulat, sila lang po ang pwede po gumamit ng mga ganyang klaseng mga manuskrito. Pero sa panahon po na ito, may mga mababasa po ba tayo sa Biblia dahil masasabi po natin amanuensis. Tulad po ng Gospel of Mark. Si Mark is yung amanuensis ni Pedro. Si Lucas, amanuensis po yan, posible, ni Pablo. At para kay Pablo, nung maisulat po aklat ng Roma, ang kanyang amanuensis ay si Tertius. Kaya kung babasahin po natin ng Roma 16, Roma Kapitulo 16, tignan niyo po ang sinasabi ho dito. Roma 16, talatang 22. Romans 16, verse 22. Tignan niyo po ang nakalagay. Roma 16, talatang 22. Kinakamusta rin kayo, ako si Tertius, na nasa Panginoon din, na siyang sumulat ng liham na ito ni Pablo. So ulitin ko ho, kinakamusta ko rin kayo, ako si Tertius, na nasa Panginoon din, na siyang sumulat ng liham ni Pablo. Now here's another question, bago po tayo humakbang sa susunod po na associate or the other topic related to this, kung iba po ang sumulat by hand, masasabi po ba natin it's still inspired by God? Kasi when we talk about inspiration, yung mga ini-inspire ay yung mga isinulat ng mga apostol. Yan po ay mababasa sa 2 Timoteo, 2 Pedro. Sila'y binuhat ng banal na Espiritu sapagkat sila'y mga banal na lingkod ng Diyos. Kaya ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Espiritu Santo. Pero kapag may ginagamit silang mga tagapagkopya or amanuenses, may tuturing pa rin po ba na yung mga naisulat ng amanuenses po na yon is inspired by God? And the answer is yes. Dahil that revelation ay ibinigay po sa pamagitan ng apostol. So yung lahat ng sinasabi ng apostol, kapag yun po ay kinopya by word for word or by verbatim in complete accuracy, then yung naisulat po sa manuskrito is the inspired word of God. Well, this is not only a New Testament thing. Kahit sa Lumang Tipan, when you read the book of Jeremiah, sino po ang naging amanuensis ni Jeremias? Si Baruch. Si Baruch ang naging amanuensis ni Jeremias. So, ganyan din po pagdating sa Bagong Tipan. So, that being said, ano po ba, bukod po sa pagiging propeta ni Silas, ano po ang meron po siya kung bakit siya kailangan banggitin ni Pedro? Balikan po natin ang unang Pedro 5, talatang 12. Dito po natin makikita. Isinulat ko sa inyo ang maikling sulat na ito sa tulong ni Silvanus. Kapatid natin siya kay Kristo at talagang mapagkakatiwalaan. There are two things about Silas. Hindi lang po siya propeta. Pero sabi ng Biblia, he is a faithful brother. He is a faithful brother.
Pangalawa, binabanggit po dito sa Tagalog, kapatid natin siya kay Kristo. Brother in Christ. So this will give you an idea, mga kapatid, kung sino po ang madalas nakakasama ng mga apostol. Hindi sila naghaharap ng mga taong may alam ng sa Biblia. Hindi po sila naghaharap ng mga tao na may konting experience dito o doon. Ang hinahanap po ng mga apostol, yung mga tao mapagkakatiwalaan. Mga tao maaasahan. Mga hindi tamad pagdating sa ministeryo. Mga manggagawa po talaga. Mga sinasamahan ng banal na Espiritu. Dahil ang trabaho at tungkulin po ng mga apostol ay hindi madali. At dahil po dito, kailangan po nila na may makatuwang ng mga tao mapagkakatiwalaan. Mga taong may alam sa salita ng Diyos. Mga taong talagang kilalang-kilala ng mga iglesia na talagang ang mga taong ito na kasama ni Pedro ay talagang mga tapat yan. Walang kapintasan. So, makikita po natin kay Silas, hindi lang po siya yung tumulong kay Pedro sa pamagitan po ng either writing or delivering the letter, pero meron po siyang katangian na dapat po makita rin ho sa atin. And that is, mapagkakatiwalaan. Kapag sinabi po yung salita mapagkakatiwalaan, it means itong taong ito, maaasahan mo, hindi siya tamad, hindi dalawa ang kanyang dila, hindi dalawa ang kanyang salita. Kapag nagsabi siya ng oo, oo talaga. Maasahan mo siya talaga. Kapag sinabi niya, makikita tayo doon, talagang tapat siya sa kanyang mga salita. At kapag nawala ka, alam mo na yung taong yon, maasahan mo na ipagpapatuloy niya the things that you were doing. Yan po ang isang tao mapagkakatiwalaan. Hindi lang po siya mapagkakatiwalaan in the church, pero sa harapan ng Diyos, He is also a faithful servant in Christ. Pangalawa, hindi naghahanap po si Pedro ng sino-sino lang ho. Ang mga nakakasama po niya sa ministeryo, mga kapwa-kapatiran rin. Mga kapatid sa pananampalataya. It is hard to work with someone who is not born again. You will not be able to work with someone in evangelism, in the church, in the ministry, unless they are in Christ. Natatandaan ko po a few years ago, there was a certain pastor na nakausap po namin. Are you willing to work with this person? Sabi po niya. Kasi pinag-uusapan po namin a conference. Are you willing to work with this person bagamat iba ang kanyang pananaw? And the obvious answer is, hindi pwede. Why? Because ano po ang fellowship of those who are in light with those who are in darkness? Those na may ibang theological system na maaari magkakaroon ng conflict, tulad po nito, if we are reformed, yung iba naman is not reformed, pagdating sa invitation for soul winning, magkakaiba po sila pagdating sa theology. Pero dito, ang hinahanap po ni Pedro, talagang kapatid sa pananampalataya. So hindi po tayo pwede lang po mag-invite ng mga tao, hey, you wanna help me in the church? You wanna help me in the ministry? Kailangan mapatunayan na mga kapatid sila sa pananampalataya. They have to be proven to be brothers in Christ. So, hindi lang po si Pedro ang nagpapatotoo ho dito. Nabasa po natin kanina sa Gawa 15, sila at si Barnabas ang ipinadala ng mga lingkod ng Diyos from Jerusalem. Because they have a good testimony that yung dalawang ito, mapagkakatiwalaan, mga propeta ng Diyos, at sila'y mga mananampalataya. So that is Silvanus. Ngayon, kung ipagpapatuloy po natin ang basa, sabi po dito ni Pedro, napalakas ko sana ang iyong loob sa pamagitan ng sulat na ito at napatunayan ko ang kabutihan sa atin ng Diyos.
manatili kayo sa kabutihan niya. Sa wikang English, I have written to you briefly, encouraging you and testifying that this is the true grace of God. Now sa Tagalog, ang nakalagay, yung kabutihan po ng Diyos, which is correct, pero yung literal po dito, biyaya ng Diyos. Kasi kapag sinabi mo yung kabutihan ng Diyos, you can render it like the goodness of God or the kindness of God. Pero when you say the grace of God, yung biyaya na nagmumula po sa Diyos. Na bakit po importante na malaman po natin kung anong ibig sabihin po ng biyaya ng Diyos dito? When we think about the word biyaya, ang naisip po natin syempre bahagi po dito yung kabutihan ng Diyos. Bahagi po dito yung mga bagay na hindi natin karapat-dapat na tanggapin. Pero ibinigay pa rin po sa atin ng Panginoon sa kabila ng lahat ng ating pagkakasala. Pero para kay Pedro, yung termino o salitang biyaya ng Diyos na nababanggit po dito is not the first time na binanggit po niya. Madalas po niya binabanggit yung salitang biyaya ng Diyos sa kanyang buong liham. Halimbawa, if you go to chapter 1, beginning at verse 3. Chapter 1, verse 3. Tignan niyo po ang nakalagay dito. Sa 1 Pedro 1, talatang 3. Look at what it says. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Hesukristo. Dahil sa kanyang dakilang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa nang may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kumukupas. Sa English translation, tignan niyo po ang nakalagay. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy or grace, He has given us a new birth, a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. And then, pagdating po dito sa talatang 13, kung atin po ibababa ang basa, verse 13, may nabanggit po na naman about the grace of God. Verse 13, kaya, lagi kayong maging handa na gawin ang kalooban ng Diyos. Magpakatatag kayo at lubos na umasa na matatanggap nyo ang mga pagpapalang ibinigay sa inyo kapag dumating na si Hesukristo. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. Pagdating naman po sa mga mag-asawa, chapter 3. Dito po tayo sa kapitulo 3, talatang 7. Chapter 3, verse 7. Tignan niyo po sinasabi. Chapter 3, verse 7. Kayo naman mga lalaki, pakisamahan ninyong mabuti ang iyong asawa, dahil ito ang nararapat bilang Kristiyano. Igalang niyo sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo, dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan katulad ninyo. Or in English, treat them with respect as the weaker partner and as heirs with you of the grace gift of life, so that nothing will hinder your prayers. So dito, madalas po binabanggit po ni Pedro yung salitang biyaya ng Diyos. Pero, what is interesting, sa original, ang nakalagay po talaga dito, ang tunay na biyaya ng Diyos. Now, maaari ho natin tanungin, bakit kailangan banggitin ni Pedro yung salitang tunay na biyaya ng Diyos? Dahil maraming tao, mali ang kanilang pagkaintindi sa salitang biyaya. Akala nila, kapag nasa biyaya ka na ng Diyos, wala nang paghihirap. Wala nang tukso. Hindi ka na magkakasala. Hindi ka na madadapa. Kapag ikaw ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, you are perfect. Yan ang pananaw
ng maraming tao. Hindi ka na maghihirap. Pagpapalain ka na lang palagi, financially. Pero ang tinutukoy po ni Pedro dito, ito ang tunay na biyaya ng Diyos, ay lahat ng kanyang binanggit sa buong liham. At ano po yun? Mga kapatid, nagsipangalat kayo dahil kayo'y inuusig. Bahagi yan sa biyaya ng Diyos. Daranas kayo ng matinding mga trahedya at pagsubok. Bahagi yan sa tunay na biyaya ng Diyos. Kayo'y tinawag ng Diyos upang maghirap alang-alang kay Kristo. Bahagi yan sa biyaya ng Diyos. Pero hindi lang ho yan. Ang pagpili sa inyo ng Panginoon, pinili ka dahil balang araw makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Bahagi yan sa biyaya ng Diyos. So dito, nais po iparating ni Pedro ang lahat ng nararanasan ninyo bilang mga Kristiyano. Kung kayo'y magpapatuloy sa Kanya. Lahat yan, lahat na nabanggit ko mula sa Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 5, bahagi yan sa kategorya ng biyaya ng Diyos. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano, mga kapatid, at minsan na itatanong mo, bakit ako nakaranas po ng paghihirap? Well, sinagot po ni Pedro, may dalawang bagay. Unang-una, kung ikaw mismo ang gumawa ng sariling kalokohan mo, what you sow is what you will reap. That's in chapter 4. Pero kung ikaw ay lumalakad ng may katapatan kay Kristo, pero inuinsulto ka, inuusik ka dahil sa iyong pananampalataya, bahagi po yan sa biyaya ng Diyos. Dahil kung si Kristo ay nakaranas sa paghihirap, kailangan din po natin maranasan yun. At kung si Kristo po ay nakaranas ng karangalan, balang araw, mararanasan din po natin yan. Lahat po yan ay nasa ilalim ng tunay na biyaya ng Diyos. So dahil po dito, ang utos ni Pedro, manatili kayo diyan. Huwag mo ipagpilitan na iwasan ang paghihirap dahil hindi mo maiiwasan ang paghihirap. Maraming mga naturingang Kristiyano ayaw na po magpatuloy sa pananampalataya dahil masyado daw mahirap ang buhay Kristiyano. Maraming pag-uusig, marami daw ganito, marami daw ganyan. Ayaw po nila i-exercise ang pananampalataya. Ayaw po nila dumepende sa Diyos. Kaya sila yung tinutukoy po ni Jesus sa talinghaga po na maghahasik. May mga binhi na hinasik doon sa stony ground, pero hindi kumapit yung ugat sa bato. Kaya nung dumating ang pagsubok at paghihirap, hindi na sila nagpapatuloy. Yan po ay nagbibigay po sa atin ng magandang aral, mga kapatid. Kung hindi ho tayo handa na isakripisyo ang lahat para kay Kristo, kung hindi po tayo handa na maglaan ng oras para kay Kristo, kung masyado tayo busy para po kay Kristo, malamang, mga kapatid, wala po tayo sa tinatawag na ilalim ng biyaya ng Diyos. Dahil ang taong nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, bagamat hindi siya perfect, may nais po siya. May nais po siya na paglingkuran ng Panginoon. May mga tao po na ayaw maglingkod sa Diyos dahil masyadong mahirap. Masyadong mahaba ang biyahe. Malayo ang church. Pero kung tayo po ay nakaranas ng tunay na biyaya ng Diyos, alang-alang po kay Kristo, handa po natin ialay ang ating buhay bagamat tayo po ay nasa kalagitnaan ng paghihirap. Because ang ating paghihirap, panandalian lamang po, mga kapatid. So ngayon, pagdating po dito sa talatang 13, dito naman po tayo sa ikalawang associate na binabagit po dito. Kinakamusta kayo ng mga mananampalataya sa Babylonia? So here is the next thing, or next group of people na binanggit. Ang binanggit po dito is Babylon. Ang mga taga-Babylon. Now, kung pag-aaralan po yung lugar na Babylon,
Sa Lumang Tipan, the first time na binanggit po yung Babylon, or at least yung lugar na konektado sa Babylon, is yung pangalan na kung tawaging Shinar. Shinar, which you will find in Genesis 10 and 11, diyan po nanirahan si Nimrod. Pero over time, mga kapatid, yung Shinar po na yan ay may koneksyon sa Babylon. Yung Babylon po noon, which was in Mesopotamia, sa ating modernong demographics, or geographics rather, ang tawag po dito is Iraq. Okay? Kaya lang, binabati kayo ng mga taga-Iraq, yung po ba talagang ibig sabihin ni Pedro? Well, here's what's interesting. Nung pinag-aralan po natin yung prolegomena or yung introduction ng unang Pedro, we have come to learn that it is possible na isulat po ni Pedro ang kanyang liham na ito in two places. Either in Jerusalem or Rome. Ngayon, sabi po dito sa talatang 13, kinakamusta kayo ng mga mananampalataya sa Babylonia. Now, in the Greek Critical New Testament edition, may mga manuskrito na nakalagay from the 10th century, hindi Babylon. Ang nakalagay sa kanila, binabati kayo ng mga kapatiran mula sa Roma. Now, here's the question. Bakit po Roma ang nakalagay sa mga ibang manuskrito? Because in church history, as early as the 2nd century, may mga lingkod ng Diyos, pagkatapos po mamatay ang mga apostol na kung tawagin the church fathers. Now, may mga church fathers as early as 130 AD by the name of Irenaeus. Ayon po kay Irenaeus, ito po ang kanyang sinabi patungkol po kay Pedro. Babasahin ko lang po sa inyo. Sa kanyang liham na kung tawagin Against Heresies, Book 3, Chapter 1, Paragraph 1, ito po nakalagay, Matthew issued a written gospel among the Hebrews in their own dialect, which means may isinulat si Mateo ng Gospel of Matthew sa wikang Hebreo. While Peter and Paul were preaching at Rome. So ang ibig sabihin po nito, in the 2nd century, may isang lingkod ng Diyos na ang pangalan po was Irenaeus. Sabi po ni Irenaeus, habang isinusulat po daw ni Mateo ang kanyang gospel in Hebrew para sa mga Hebrew people, habang isinusulat po niya ito, nangangaral pala sila Pablo at sila Pedro saan? Sa Roma. Now, here is the tricky question. May mga minamahal po tayo mga Katolikong Romano na madalas po nila binabanggit, ang aming unang papa ay si Pedro. Well, how can he be the first pope? Because para ho sa kanila, they know their church history as well. They will tell you, kaya kami naniniwala na si Pedro ang unang papa ng Roma dahil si Pedro kasama ni Pablo ay nangaral sa Roma. And there is evidence mula from church history. Ngayon, tayo naman po mga protestante, dumarating po sa atin yung pagiging defensive na hindi nakarating si Pablo, hindi nakarating si Pedro sa Roma. Si Pablo, alam natin nakarating sa Roma dahil doon siya pinatay eh. But what about Peter? Kaya madalas po natatakot ang mga ibang protestante na sabihin na si Pedro po ay nakarating sa Roma dahil baka isipin nila panalo na ang mga Katolikong Romano. Pero just because our loved Roman Catholics believe that Peter went to Rome does not mean that everything they say is correct. Okay? Kahit po ang mga protestante at mga Katolikong Romano at ang mga historian na hindi naman Kristiyano, they all agree that ayon po sa tradisyon, nakarating si Pedro sa Roma. So then what's the big deal para po sa mga Catholic or Roman Catholics? The big deal is yung sinabi ni Kristo, Peter, upon this rock, I will build my church. Ibibigay ko yung susi sa iyo. So para sa kanila, dahil si Pedro ay nakarating sa Roma, nangangahulugan sa kanya ibinigay yung susi,
nangangahulugan sa pamagitan ni Pedro na itayo ang iglesia at yung tunay na iglesia ay walang iba kundi the Roman Church. Now, biblically speaking, is there a problem kung ginamit si Pedro to build the Roman Church? The answer is no. You know why? Because the Roman Church ng Biblia is not the same Catholic Roman Church sa ating panahon. Magkaiba yung dalawa. Yung church in Rome nung unang taon was gospel-centered. Sa ating panahon, it's papa, tradisyon, simbahan-centered. Magkaiba po yung dalawa. That being said, some of the manuscripts that go back to the 10th century suggest isinulat po ni Pedro ang kanyang liham from Rome at binabate ng mga simbahan mula sa Roma ang mga ito. Pero ang tanong tuwing binabanggit po yung salitang Babylon sa Biblia, kung nais po ni Pedro, kung nais po ni Juan, yung nagsulat po ng Revelation, kung talagang nais po nila na itumbok na Roma talagang ibig namin sabihin, bakit nila kailangang banggitin ang Babylon? Have you ever thought about it? Why Babylon? Because in the Old Testament, lalo na kapag binasa niyo po ang Book of Isaiah, ang Babylon, mga kapatid, ito yung lugar na pinupuntahan ng mga masasamang espiritu. Ito yung lugar na pinupuntahan po at pinagmulan ng mga false teachers and false prophets in the Old Testament during the times of Isaiah. Okay? Now, kung babasahin po natin ang Revelation chapter 14, dito ho ay binabanggit din po ni Juan yung Babylon. Revelation 14 verse 8. Revelation 14 talatang 8. Tignan niyo po ang nakalagay ho dito. Revelation 14 verse 8. Sabi po ng Biblia, kasunod namang lumipad ang pangalawang anghel na sumisigaw. Bumagsak na ang dakilang lungsod sa Babylonia. Ang mga mamamayan nito ang humikayat sa mga tao sa buong mundo na sumunod sa imoralidad nila na kinamumuyan ng Diyos. So dito, binabanggit na yung lugar na Babylon is the center of false religion. Okay? Moreover, kung titignan naman po natin dito sa chapter 16 ng Revelation, chapter 16, verse 19. Chapter 16, verse 19. Tignan niyo po. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa tatlo at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia. Kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos dahil sa matinding galit niya. Ngayon, pagdating po dito mga kapatid sa chapter 17 verse 5, chapter 17 verse 5, tignan niyo po ang nakalagay. Nakasulat sa noo niya ang pangalang ito na may lihim na kahulugan. Ang sikat na lungsod ng Babylonia, ang ina ng lahat ng babaeng bayaran at ang lahat ng kasamaan sa buong mundo. So ngayon, kung ikokolekta po natin ang lahat ng binabanggit po sa Revelation patungkol po sa Babylonia, ano po ang naging rason kaya kung bakit po sinabi ni Pedro, binabati kayo mula sa Babylonia? Ang Babylonia, mga kapatid, was another way of saying Rome. And also, in the book of Revelation, kapag binabanggit po yung salitang Babylon, tumutukoy po yan sa Rome. Dahil sino po ang madalas na umuusig sa mga Kristiyano during that time? The Romans. Sino ang nagpako kay Kristo bukod po sa mga Israelita at mga Pariseo? The Romans. Sino po ang pumatay kay Pedro, kay Pablo? Mga Romans. So ngayon,
The reason why kailan po nila banggitin Babylon is because 1 Peter ay nasa konteksto po ng paghihirap, pag-uusig at we can even say pagsubok. Ngayon, if he is delivering the letters, pamagitan po ni Silvanus, sigurado babasahin po niya ng mga gwardya o ng mga tagapagbantay ng Roma. At malalaman po nila may mga ibang mananampalataya pa na nakatago doon sa Roma. So ang ginawa po maaari ni Pedro, instead of calling it Rome, Babylon. Why? Why Babylon? Kasi katulad po ng Babylon, ang Rome is also giving false religion. Pinagpipilitan po nila sa mga Kristiyano, sabihin mo, si Nero ang Panginoon. Kaya nasabi po ni Pablo, if any man confesses that Jesus is Lord, not Caesar, but Jesus. So that being said, yung Babylon ay patungkol po sa simbahan sa Roma. So, sa makatuwid, si Pedro po ba nakarating po sa Roma? Ayon po sa tradisyon, at kung tama nga that Babylon is a cryptic term for Rome, then most likely na isulat po ni Pedro ang kanyang liham mula from Rome. Okay? Ngayon, ano po ang meron ang Roma na mapapansin po natin na almost the same kay Silas? Well, pagpatuloy po natin ang basa sa 1 Pedro 5:13. Ano po ang Roma? Sabi po dito, katulad nyo, mga pinili rin sila ng Diyos na magiging mga anak niya. So here's the question. Kung si Silas po ay binanggit po ni Pedro bilang isang tapat na kapatiran, ano pong katangian meron ang simbahan sa Roma? Sila'y mga pinili ng Diyos. So notice yung mga kasama po ni Pedro dito. Kasama ko isang tapat na lingkod, kasama ko isang kapatiran in the Christian faith, pero he's also delivering the greetings sa mga pinili ng Diyos. So, ang mga nakakasama po ni Pedro ay hindi mga peke. Hindi mga nakukungwari na mga Kristiyano, mga tapat, mga tunay, mga pinili talaga. Handang maghirap alang-alang sa Ebanghelyo. Handang magpursige for the glory of God. So, ang kasama ni Pedro, isang tapat at yung mga pinili ng Diyos. Ngayon, kapag sinabi pinili, itinatag na po yan ni Pedro in chapter 1 that bago pa man po likhain ang mundo, meron na po siya mga pinili. They are chosen of God. So yung mga kapatiran sa Roma, pinili po sila ng Panginoon. Ngayon ho, as we move on to the next associate, sabi ho dito, kinakamusta rin kayo ni Marcos na itinuturi kong anak. So, ang pangatlong associate na binanggit po dito is Mark. Siya po yung sumulat ng Gospel of Mark. Ngayon, sa ibang parte po ng Biblia, si Marcos ay hindi lang po binibigyan ng pangalan na Marcos. He is also known as John Mark. Halimbawa, kung babasahin po natin dito, sa aklat po ng Colossians chapter 4. Colossians chapter 4. Siya po ay si John Mark na pinsan ni Barnabe. Colossians 4 verse 10. So John Mark is the cousin of Bernabe. Colossians 4 verse 10. Tignan po nakalagay. Kinakamusta kayo nina Aristarchus, na kapwa ko bilanggo, at Marcos na pinsan ni Bernabe. Gaya ng ibiniling ko sa inyo, malugod ninyong tanggapin si Marcos pagdating niya riyan. So dito, sa Colossians, it's interesting that ang binanggit po dito
sa Colosas 4:Gs, siya po ay itinuturing pinsan ni Bernabe. Now, may napansin po ba kayo doon sa binasa natin sa Colossus 4:G? Sabi din dito ni Pablo, kapag dumating si Marcos, tanggapin mo siya. Ang tawag po diyan ay yung tehelohiha ng referensya. In other words, hindi lang ho tayo pasok lang po ng pasok ng mga tao in the church na walang referensya na sila po talaga ay mga mananampalataya. Pagdating po kay Pablo, nung pumunta po si Marcos sa Colosas, sabi po niya sa mga kapatiran sa Colosas, oy, pag dumating si Marcos, tanggapin mo yan. Bakit po? Dahil may magandang reputasyon si Marcos. Kaya nga, kung may tatanungin po natin, bakit po sa banal na hapunan, pinapractice po natin as a church yung tinatawag na closed communion. Dahil kapag may papasok po na tao na nagsasabi na siya'y Kristiyano, pero walang referensya na nagpapatotoo na siya po ay nasa magandang katatayuan o siya po ay nasa magandang relasyon sa iglesia at pinapasok natin upang kumuha ng banal na hapunan, maaari magkasala siya at magkakasala din yung nagpapastor dahil hinayaan niya na kumuha ng banal na hapunan. Pero kapag ang isang Kristiyano ay pumasok sa church at may referensya siya na nagpapatunay na siya po ay talagang Kristiyano, meron siya simbahan na pinupuntahan, hindi siya excommunicated, hindi po siya under discipline, talagang maganda po ang kanyang relasyon sa church, then posible na maisama ho siya. Pero kapag wala po yung referensyang yan, napakahirap po mga kapatid. Kaya ang makikita po natin na usong-uso po ngayon, kapag may mga tao sa loob ng church, binabangga po nila ang mga kapatiran o binabangga po nila yung mga pastor o binabangga po nila yung mga deacon at alam nila mali ang kanilang ginagawa, instead of magsisi, lumilipat sa ibang iglesia. And then, kapag lumipat sa iglesia, doon sila kukuha ng banal na hapunan. O minsan pupunta sa ibang iglesia para kumuha po ng banal na hapunan. Pero ang delikado ho dito, kapag wala yung referensya na yon, na binabanggit po ng salita ng Diyos. Tanggapin mo si Timoteo, tanggapin mo si Epaphroditus, tanggapin mo itong si Marcos. Kapag walang yung referensya na yan, hindi natin malalaman yung kalagayan ng isang tao. So that being said, si Marcos po, pinsan ni Bernabe, at siya po ay tinatawag na John Mark. Sa aklat po ng Gawa Kapitulo 12, kung ating po babasahin, Gawa Kapitulo 12, Gawa Kapitulo 12, at basahin po natin dito sa talatang 25. Gawa 12, talatang 25. Tignan niyo po ang nakalagay. Samantala, bumalik sina Bernabe at Saulo sa Antioch, galing sa Jerusalem. Matapos nilang maihatid ang tulong sa mga kapatid, isinama rin nila si Juan Marcos. So lagi niyo po tatandaan, yung Mark ng Gospel of Mark, yung Mark na pinsan ni Bernabe, siya rin po si John Mark. Okay? Lagi niyo po tatandaan yan. Kaya lang, may ginawa pong hindi tama itong John Mark. Noong panahon po na humahayo sila Pablo at si Bernabe, instead na sumama po siya sa kanila sa misyon, mas inuna po niya na umuwi na lang. Hindi ho natin alam ang rason. Maari na homesick po siya, we don't know. Maari mas prioritize po niya ang kamunduhan, we don't know. Ang sabi lang ng Biblia, nung may gawain, mas inuna niya na umuwi na lang. So dahil po dito, ito ho ang nangyari. Gawa 15. Gawa 15, dito po tayo sa talatang 36. Gawa 15, 36. Tignan niyo po ang nakalagay dito mga kapatid. Gawa 15, 36. Makalipas ang ilang araw,
Sinabi ni Pablo kay Bernabe, bumalik tayo sa lahat ng bayan na pinangaralan natin ng salita ng Panginoon at dalawin natin ang ating mga kapatid para malaman natin ang kalagayan nila. Sumang-ayon si Bernabe pero gusto niyang isama si Juan na tinatawag ding Marcos. Pero ayaw pumayag ni Pablo dahil nung una nakasama nila si Marcos pero iniwan sila nito noong nasa Pamphylia sila. Matindi ang kanilang pagtatalo. Kaya naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at pumunta sila sa Cyprus. Isinama naman ni Pablo si Silas bago sila umalis. Ipinalangin sila ng mga kapatid na tulungan sila ng Panginoon sa kanilang paglalakbay. So dito, we could say that si Pablo na nagtuturo po na magkaisa, si Pablo na nagtuturo that we should always strive for the unity of the church, here is one instance in the New Testament na makikita po that Paul, the apostle, at si Bernabe ay nagtalo. Na ano po ang rason kung bakit po sila nagtalo? Nagtalo po sila dahil sa pananaw po ni Pablo, bakit mo isasama ang isang tao na mas inuuna niya yung mga bagay na walang kinalaman sa karya ng Diyos, bakit mo isasama yan dito? Alam mo na nga, kakamustay natin yung mga ibang kapatiran tapos isasama mo yung tao na yan. Mas pinili niya umuwi kaysa sumama sa atin. Mas pinili niya yung mga gawain dyan kaysa sumama sa atin. Bakit mo isasama yan? Whereas dun sa kaso naman ni Bernabe, isama natin yan. Now, hindi nababanggit yung rason kung bakit nais isama ni Bernabe, pero may kutupo ko dito. Magpinsan eh. Yan po minsan ay nangyayari sa loob ng church. I-ordain ko yung tao na yan bilang board. I-ordain ko yung tao na yan bilang pastor. Bakit? Magkamag-anak kami eh. Yung tao na yan, bagamat alam ko hindi tapat sa Diyos, alam ko hindi siya paladalo, pero isasama ko siya kesa sa mga tapat na ito. Bakit? Kasi asawa ko eh. So in other words, mas umiibabaw ang pagiging kadugo kesa sa sinasabi ng Biblia. Kaya ang tawag po dyan, family politics in the church. Napakadelikado po ng family politics in the church, mga kapatid. Kaya natuklasan po agad ni Pablo, hindi natin isasama yan. Ang taong nagpapakita na hindi siya tapat sa isang bagay, hindi mo maasahan sa ibang bagay yan. Hindi natin yan isasama. So dahil hindi magkasundo yung dalawa, ang sinama na lang po ni Pablo, si Silas. Pero bago mamatay si Pablo, bago ho siya namatay, ang pinakahuling liham na kanyang isinulat ay ang 2 Timoteo. Tingnan niyo po yung sinabi niya patungkol kay Marcos. 2 Timoteo, Kapitulo 4. 2 Timothy chapter 4. At dito po tayo sa talatang Gs. 2 Timothy 4, verse 10. Tignan niyo po nakalagay. Dahil iniwanan ako ni Demas at nagpunta siya sa Thessalonica, iniwanan niya ako dahil mas mahal niya ang mga bagay sa mundong ito. Si Crescens naman ay nagpunta sa Galacia at si Tito sa Dalmatia. Si Lucas lang ang kasama ko, kaya isama mo na rin si Marcos sa pagpunta mo rito dahil malaki ang maitutulong niya sa mga gawain ko. So ang tanong po dito mga kapatid, kapag ang isang taong hindi naturingan tapat nung una ay nagsisi at nagpakita ng bunga ng pagsisisi, karapat dapat po na gamitin na yun sa church? The answer is yes. Kasi kung si Marcos mismo, pinatunayan po niya nung una, hindi siya mapagkakatiwalaan, pero nakita po ni Pablo bago po siya namatay, that si Marcos po ay makakatulong sa kanyang gawain, nangangahulugan lamang na to si Marcos ay nagsisi at nagmature na. So, there are times mga kapatid where minsan na-discourage tayo eh. Nakagawa ako ng hindi tama.
Hindi na ako karapat-dapat na gamitin sa ministeryo. Pero mga kapatid, tignan nyo nga po si Pedro. Nung si Pedro po ay nagkasala, anong sinabi ni Jesus sa kanya bago po siya umakyat? Sinabi po niya, Pedro, manatili ka in your depression. Wala kang kwentang tao. O sinabi niya, Pedro, mahal mo ba ako? Alagaan mo ang aking tupa. Alagaan mo ang aking tupa. Alagaan mo ang aking tupa. Ang tawag po dito is restoration. So kapag may mga nakikita po tayo ng mga kapatiran in the church na nagkasala, instead of i-condemn natin sila, instead of paulit-ulit natin i-remind yung kanilang pagkakasala, sabi ng Biblia, palakasin. Palakasin po natin ang bawat isa. Dahil kung magbibigay po ng halimbawa, kung si Brother Joel, let's say for example, nagnakaw po siya ng pera kay Sister Sheena, okay? Tapos nalaman ng iba, nalaman ng church, pero nagsisisi na talaga si Brother Joel, kaya lang, ang ugali ng church is, ikaw magnanakaw ka. O kapatid na magnanakaw, dito ka. Lagi na lang siya itinuturing magnanakaw. Paano ho siya may encourage maglingkod sa Panginoon? Pero sabi ng Biblia, those who are spiritually mature restore those who have sinned. Kung tayo po ay nagkasala sa Diyos, syempre, ang hinahangat po natin is tayo po yung ma-restore sa Panginoon. Pero kung lagi mo nang pinapaalala, ganito ka, ganito ka, ganito ka, ganito ka, wala, hindi na siya maging kagamit-gamit sa church. Mahuhulog na lang po siya sa discouragement. Mahuhulog na lang po siya sa depression. Walang mangyayari po sa kanya. So that being said, kung si Marcos po ay itinuring isang tapat na lingkod, in the end, ano pong katangian and meron po siya? Well, ayon po kay Pedro, my son ang tawag sa kanya. Si Marcos ang aking anak. Now, here's a question. Si Pedro po ba, anak niya pa talaga sa dugo, si Marcos? The answer is no. And just to put this in there, si Pedro, bagamat hindi po niya anak si Marcos, kagaya po ni Pablo, kung si Timoteo ay parang anak na ni Pablo sa pananampalataya, ganoon din si Marcos para kay Pedro. Kaya mas makikita po natin may Matthew, may Mark. Kasi ayon po sa tradisyon, si Irenaeus din po nagsabi, ang sumulat po ng Gospel of Mark ay si Marcos, pero ang nagbigay sa kanya ng mga pahayag ay si Pedro. Maganda ang relasyon po ng dalawa. So, when we look at these three associates, ano po ang meron si Silas? Tapat. Mapagkakatiwalaan. Ano po ang meron sa mga taga-Roma? Sila'y pinili ng Diyos. Ano po si Marcos? My son. Now, when the Bible says, my son, or my son in the faith, ang ibig sabihin niyan is this. Hindi lang mas bata si Marcos, mas matanda si Pedro. Hindi lang po ang kahulugan niyan. That's not where it stops. Ang ibig sabihin din po ng salitang, ang anak ko, is that lahat ng itinuro ko, lahat ng sinabi ko, ay ipinamuhay nito. My son in the faith. Yun ang ibig sabihin din po noon. So si Marcos bilang son ni Pedro sa pananampalataya, ito po ay nagpapahiwatig that lahat ng itinuro, lahat ng nasabi ni Pedro ay ipinabuhay maaari ni Marcos sa tulong po ng banal na Espiritu. So as we come to the close of verse 14, balikan po natin ang unang Pedro 5:14. This is where it gets interesting. Sabi po dito, magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Pero sa Tagalog, magbatian kayo sa pamagitan ng halik na may pag-ibig. Or in English, greet one another with a kiss of love. Na kung tawagin po sa ibang Tagalog, beso-beso. Okay? So ngayon, right before Peter closes his letter, sabi niya, magbatian ng may halik. Kiss of
love? Question mark. Kailangan po ba natin gawin yan sa ating panahon? Depende. Depende po yan sa kultura. Depende po yan sa tradisyon ng church. Pero anong ibig sabihin, magbatian kayo ng may kasamang halik na may pag-ibig? Well, unang-una, yung ibig sabihin kiss of love ay tumutukoy, number one, sa kultura. Yan ang kultura nung panahon ng unang dantaon. Paano ho natin mapapatunayan po yan? Well, basahin po natin dito sa Roma 16. Romans 16. Romans 16. Basahin po natin in verse 16. Roma 16, talatang 16. Tignan niyo po nakalagay dito. Magbatian kayo bilang mga magkakapatid kay Kristo. Kinakamusta kayo ng lahat ng iglesia ni Kristo rito. Greet one another with what? A holy kiss. Okay? So sabi, magbatian kayo ng may banal na halik. Pero dito, magbatian kayo na may halik na may pag-ibig. Ngayon, pagdating po sa unang Korinto 16, 1 Corinthians 16, tignan niyo po nakalagay. 1 Corinthians 16, verse 20. 1 Corinthians 16, verse 20. Tignan niyo po nakalagay dito. At kinakamusta rin kayong lahat na mga mananampalataya rito. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Greet one another with a holy kiss. Dito po tayo sa ikalawang Korinto 13. 2 Corinthians chapter 13, beginning at verse 12. Ikalawang Korinto 13, talatang 12. Tignan niyo ho. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Kinakamusta kung kayong lahat ng mga mananampalataya rito. Greet one another with a holy kiss. Now, maaari ho natin tanungin, Pastor, yan po ay makikita po natin sa mga liham ni Pablo. But what about Jesus? Si Jesus po ba ay may kinalaman sa mga halik-halik na yan bilang kultura nung panahon po niya? Well, basahin po natin ang Lucas, Kapitulo 7. Lucas 7:44. May kinalaman po ba si Kristo sa mga halik-halik na yan? Lucas 7:44. Tignan nyo ha. Luke 7, verse 44. Sabi po ng Biblia, pagkatapos ay nalingon niya ang babae at sinabi kay Simon, tignan mo ang babaeng ito. Nang pumasok ko sa bahay mo, hindi mo ako binigyan ng tubig na ipinanghugas sa paa ko. Pero ang babaeng ito'y sariling luha ang ipinanghugas sa paa ko, at ang buhok pa niya ang ipinunas dito. Verse 45. Hindi mo ako hinalikan bilang pagtanggap, pero siya'y walang tigil sa paghalik sa mga paa ko mula nang dumating ako. So, ang halik na tinutukoy po dito na magbatian kayo na may halik, sa panahon ng mga Hudyo in the time of Christ, pagpasok sa bahay, halik. Sa panahon po nila Pablo, pagpasok, paglabas, halik. Walang mali siya yun. Okay? Pero ngayon ang tanong, may a-apply po ba yan dito sa ating modernong henerasyon? The answer, depende. Depende. Sa ating mga Pilipino, hindi naman po sinasabi na bawal na gamitin po ito, kaya lang, dumarating po yung mali siya. In other words, bakit yung binatang pogi na yun, hinahalikan mo, pero itong may edad na ayaw mo halikan? So, namimili. Or yung batang babae na dalaga, yun ang niyayakap mo, hinahalikan mo, pero itong taong ito, ayaw mo naman halikan. So ngayon, nagkakaroon ng mali siya. In India, kung titignan niyo po in India, alam niyo po ba ang kultura po nila para masabi, mag-best friends tayo?
kapwa lalaki mag-holding hands na ganito sa kalsada. Sa India. Sa ating kultura, no. Sa kanila, that's a form of friendship. Sa Serbia, pagdating sa Serbia, ito po yung batian ng mga lalaki. Kiss, kiss. That's a form of friendship. Noong panahon po nila Kristo, ano po ginawa po ni Judas? Hinalikan niya ang Panginoon because that was a way of introduction nung panahon po na yun. So, the question is this a cultural thing? The answer is yes. Sa atin, kamay na lang. Sa atin, yakap or yung pagmano. That's fine kasi walang mali siya. Or minsan, hinahalikan po natin ang bawat isa na walang mali siya. Walang kaso ho yun. Pero kapag alam mo sa iyong puso na may mali siya na, huwag mo na ipagpatuloy yun dahil once na sinimulan mo yan, kitang-kita ng Diyos yun. Kaya ano po ang sabi ni Pablo sa 1 Timoteo 5:1? Ang mga ama, mga nakatandang lalaki, respetuhin mo at igalang. Mga nakatandang babae, ituring mo bilang nanay. At yung mga kababaihan na dalaga, walang halong mali siya. Yan ang sabi po ni Pablo sa 1 Timoteo 5, kapitulo 5, talatang 1. So ngayon, nung sinabi po ni Pedro, magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo, tinapos na ho niya, sa inyong lahat na na kay Kristo, sumainyo nawa ang kapayapaan. Now, when you ask the question, sabi po ni Pedro po dito, peace to you all in Christ. Two things. Banggit po niya peace. Sino po ang magkakaroon po ng peace ayon po sa Biblia? Those who are in Christ. Hindi peace of mind ang tinutukoy po dito. Ang peace na binabanggit po ni Pedro dito ay yung magandang relasyon sa Diyos. Paano po magkakaroon ang tao na magandang relasyon sa Diyos? Through Christ. At ang katumbas ng salitang peace po nito sa wikang Griego is the equivalent of the Hebrew word shalom. In other words, yung shalom na binabanggit sa lumang tipan, samahan ka ng shalom ni Yahweh. Sumain nyo nawa ang shalom ni Yahweh. Natatandaan nyo po yung benediction po nila ng mga Levita sa mga Israelita. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord's face shine upon you. The Lord shalom be on you. Ngayon, ang sinasabi po ni Pedro dito, yung kabutihan, ang magandang relasyon ninyo sa Diyos, sumainyo sa pamagitan po ni Kristo. Right before we come to a close, may sinabi po si Pedro sa chapter 1, verse 2. Kung babasahin po natin ang unang Pedro, 1, talatang 2, tignan niyo po ang sinabi ni Pedro dito. Verse 2, doon sa pinakahuli, unang Pedro 1, talatang 2, tignan niyo po nakalagay, sumainyo nawa, sumainyo, sabi po dito, nawa ang higit pang, ang higit pang kapayapaan at biyaya. Pero dito, pagdating po sa kapitulo 5, talatang 12 at 14, ano pong sinabi po ni Pedro diyan? Ito ang tunay na biyaya. And then, sabi po niya, afterwards, sumainyo yung biyaya o yung kapayapaan rather ng Diyos. So kapag ang kapitulo 1, 2 ay nagsimula na may kapayapaan at tinapos po na may akda na may kapayapaan at biyaya, ang tawag na naman po dito, inclusio.
So, ang ibig sabihin po niyan, as we come to a close, bagamat kayo'y nagsipangalat daw sa pag-uusig na naranasan ninyo, tatandaan niyo ito, kayo'y nasa ilalim ng biyaya at kapayapaan ng Diyos. Maging matatag kayo dahil kayo'y nasa tunay na biyaya at kapayapaan ng Diyos dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Yan ang unang Pedro. So, ang pagbati po ni Pedro ho dito, hindi lang yung mga pangalan lang. Minsan may ugali ho tayo kapag malapit na matapos ang isang aklat ay may mga pangalan, yung palang ibig sabihin niyan, tapos na. Hindi. Alamin maigi. Sino ba yung mga tinutukoy dito? Sino ba yung mga pangalan na binabanggit dito? Dahil kapag binaliwala po natin yung mga bersikulo na yan, ito mangyayari mga kapatid, wala kang respeto sa salita ng Diyos. Kapag tinatamad ka na himayin ng mga teksto sa Biblia, kapag tinatamad ho tayo na lumipat-lipat sa Biblia, that means hindi natin pinapahalagaan ang salita po ng Diyos. Pero dahil po nagba-Bible study tayo, yun talaga ang punto ng Bible study. Himayin yung sinasabi ng Biblia. Alamin yung kahulugan. Because by doing so, makikita po natin that may nais na iparating na liwanag ang banal na Espiritu mula sa kanyang mga salita. So at the end of all things, sa kabutihan po ng Diyos, natapos na po natin ang unang Pedro at nais po iparating po ni Pedro dito sa huling section na ito, sa kabila ng mga paghihirap, ito ay pinadala sa pamagitan ni Silas, isang tapat na lingkod. Binabati kayo ng mga simbahan taga-Roma na pinili ng Diyos, magbatian kayo bilang magkakapatid na may banal na halik, na may pag-ibig, at manatili kayo kay Kristo. Bakit po? Dahil sa kabila ng paghihirap, na panandalian lamang, may makukuha po tayo gantimpala pagdating po sa araw ng karangalan. Kaya that being said mga kapatid, nawa po meron po tayo natutunan sa ating pag-aaral dito po sa unang Pedro. Does anyone have any questions this evening? Meron po ba tayo questions, Ninong? So, yung pong sinabi nyo na si Pedro ang nagturo kay Marcos. Yes po. Yung po po'y ginabayan ng Espiritu Santo. Mostly po, di ba, ginagabayan po ng Espiritu Santo ang mga natuturo kaya nasusulat yung mga salita. I believe that during that time, Ninong, nung ibinibigay na po ni Pedro ang pahayag ng Diyos kay Marcos, inspired na ho yun. That time was definitely inspired. Yeah. Okay? Yes, Brother Joel. Regarding dito sa sinabi niyong yung dia, no? Through. Through yun, no? Pero sa King James, nakalagay dito, sa pamamagitan, by. Ibig sabihin nyo, true pa rin. Yeah. Sa pamagitan, by or through, they both mean the same thing. Yeah. Kaya hindi Nalalayo. sa That's good. That's good po. Anyone else? Jasmine, upo anak. Talaga. Anyone else have any questions? Related, unrelated sa ating mga napag-aralan? Brother Jude? You have a question? Okay. Nay, may tanong po kayo? May question po kayo, Nay. Tanungin nyo na ho dahil bukas hindi na ho tayo magkikita. Okay. Anyone else have any questions? Yes. Medyo nalit kanina ulit pero so example ba ito na kumbaga skriba si Silvanus? It's debated. Kasi nakalagay I have written Yeah. Well, each committee has to make a translation and interpretation decision. So, ipinaliwanag kanina kapatid that there is a debate amongst scholars that suggest that yung salitang dia Silvanus or through Silvanus could either mean through Silvanus na isulat ang liham na ito or through Silvanus this letter was delivered to the churches. Yeah. So, the difficulty there is this. Kung ang rason lang is hindi kaya ni Pedro magsulat ng fancy Greek, pero if he was under inspiration,
there's nothing impossible. Because many years have already passed by that time when he was writing. So he could have gained vocabulary, knowledge, right? But on the other hand, kung si Silwanos nga ang nagsulat, wala ding kaso because he was only writing what the inspired revelation came out of the mouth of Peter. So it's not really an issue which one is taken. And given ang konteksto nito, may mga inuusig na mga Kristiyano. Yung Babylon ba yan is Rome? There's a huge chance that it's referring to Rome. Yeah. Because kanina we took them to church history such as Irenaeus, sa kanyang Against Heresies, Book 3. Nakalagay doon in chapter 1, paragraph 1, that when Matthew was writing his gospel in Hebrew to the Hebrews, Peter and Paul was preaching in Rome. And early church tradition also suggests that nung naipako si Pedro, na balik, we could say upside down, it was also in Rome. So there's evidence that he may have been in Rome when he was writing 1 Peter. Yeah. And we also explained in kanina Bayal that in your NA27 or NA28, there's a variant there. Instead of greetings from Babylon, it says greetings from Rome. Yeah. So you might want to check that one as well. Yung she, is that referring to a body of believers or isang babae? There's another theory to that. Kasi the article na ginamit doon, instead of ha ang ginamit, it's the word hey. So hey is the feminine form of the article. Ngayon, some translations tulad ng NIV, NASB, NLT, they render it like this: she who is in Babylon. So ngayon, here's the two interpretations. Yung she, tumutukoy sa sister church. Or she, yung asawa ni Pedro. And I think that yung asawa ni Pedro is not likely kasi if Peter really wanted to mention his wife, he would not have used hey Babylonia. He would have used gunay, yung babae na talaga dapat niyang gamitin. So it must be a sister church. So it can be rendered she who is in Babylon, or it can be rendered na lang as the church in Babylon. And I think it's more better to render the church rather than she kasi even the word ecclesia, which is church, is also in the feminine. So I think it's better to just render it as the church. Kahit yung King James, NET, they render it as the church rather than she who is in Babylon. Okay? Brother June? So, pagka binagdit nandito sa Tipan yung Babylon saka sa Roma, lalo na sa Revelation, parang sinasabi nila ito yung masama. Ito yung mga masamang lugar. Ganyan. Pag Babylon po, it's a reference to Rome being an evil place. Yeah. And that's why when we get to the book of Revelation, madalas binabanggit Babylon, Babylon, Babylon. We know it's Rome kasi in Revelation 17 and 18, may binanggit po dito that yung lugar na Babylon has 7 hills in Revelation 17. Historically, ang Rome has 7 hills also. So, posible that yung binabanggit po na Babylon po dyan is Rome. Yeah. Okay? There's huge evidence for that. Bro. Again, Pastor, sorry. Yeah, no, of course. Of course. Natapos tayo in previous Bible study sa pagpupuri sa Panginoon. Nagpuri sa Panginoon. Paano mo na the transition to the final greetings yung paano nanggaling na pagpupuri sa Panginoon tapos bigla na lang? Yeah, so we can call this section that after ipinalakas niya ang mga kapatiran to stand firm in the grace of God who called you, tinapos na po niya through means of final exhortation and greetings, which is a standard na mapapansin talaga natin sa mga liham that are personal, like to the Corinthians or etc. There's always a greeting at the end. Yeah. Okay? So, Pastor, Yes. may tatanong pa ako. Yung tinataas ang kamay, masasabi natin paggalang sa Diyos yun? I would say so, ho. So, bakit hindi natin ginagawa yun? Well, the only time na binabanggit na itaas ang kamay ay nasa konteksto po ng pananalangin. Hindi sa pagpuri? Pero hindi binabanggit po ng Biblia na masama yun. We do it. We do it. There's nothing wrong.
Pero if you're looking for an exact text sa Bagong Tipan where it shows nagtataas ng kamay, mababasa niyo po yun sa 1 Timothy 2. Sa 1 Timoteo 2, ito po ang nakalagay na tuwing po nananalangin ang church, bagamat ito po ay tumutukoy sa mga lalaki, but nonetheless, it's something that was done in the church. 1 Timothy 2 verse 8. So sabi po dito sa 1 Timoteo 2:8, gusto kong sa lahat ng pagtitipon ay mananalangin ang mga lalaki ng may malinis na kalooban na sa pagtaas nila ng kamay sa pananalangin ay walang galit o pakikipagtalo. So that may have been yung gawain po ng church in the first century. However, maaari po that yung nilalarawan po ng pagtaas ng kamay is humility. So if you're showing humility to the Lord, pero may galit ka sa puso mo, sabi ni Pablo, hindi dapat ganon. Hindi dapat ganon. So, walang binabanggit po sa Biblia that hindi pwede magtaas ng kamay. I think, at the end of the day, ang tinitignan ng Diyos ay yung pagpupuri ng puso sa Panginoon. Yeah. Kaya meron yata nabanggit sa Salmo na tinaas nila yung kamay nila Sure. So, pwede natin itaas ang kamay. Walang kaso ho yun. And just to make it clear mga kapatid, just because we are a Baptist church, hindi na pwede magtaas ng kamay o umiyak o magpuri sa Diyos. No, at the end of the day, God wants us to worship in spirit and in truth. There's a difference between worshiping sa emosyon. Yung iyak ka ng iyak, pero yung iyak mo hindi dahil sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kumbaga, nadala ka lang sa, ang ganda ng tugtog, pero hindi ka nadala sa liriko nung inaawit natin sa Diyos. Iba yon. Iba yung nagpupuri ka na hindi mo matapos yung kinakanta mo dahil nauunawaan mo yung inaawit mo sa Panginoon That's spirit and truth. Right? So, don't think that just because we are a Reformed Baptist church, hindi na po tayo pwede magpuri sa Panginoon, mag-amen, o magtaas ng kamay tuwing tayo po nagpupuri. Hindi ho. At the end of the day, we worship in spirit and in truth. Okay? Anyone else have any other questions? Posible pa ba mapuspos tayo? Katulad ng iba ng pag napupuspos, misigaw sila, hallelujah. Well, kung titignan po natin po, Dad, sa 1 Korinto 14, kung ang pagsasalita po ng ibang wika ay kailangan... We are not saying wika. No, but here's the answer though. If we are going to shout or maging masyado maingay, tulad po ng binanggit sa 1 Korinto 14, kung yung mga nag-iingay sa pamagitan ng ibang wika ay sinasabihan po ni Pablo, i-control nyo yan. Ganoon din dapat sa mga umiiyak na malakas o nag-hallelujah ng malakas kasi we also want to think about, nakaka-distract ba ako? Right? So sabi po ni Pablo doon sa 1 Corinthians 14, ang lahat ng bagay gawin mo sa ikabubuti ng bawat isa. Like, Pastor, tulad yung mga nangangaral, narinig natin, di ba? When they're parang nabe-bless sila doon sa mensahe. I heard some preacher report na nahipo siya doon sa message na yun. Sure. Nagsalita siya ng ganung word. But I don't think it's wrong. No, it's not. No, it's not wrong. At the end, kasi if you're a preacher of the gospel, ano po ba ang nais natin makuha ng mga tao? Yung hallelujah natin o yung mensahe na pinaparating? So syempre, if we are preaching, hindi po masama na sabihin hallelujah. Just make sure, hindi puro hallelujah ang naririnig ng mga tao na wala na po sa kanila yung mensahe. Yeah. So no, hindi sinasabi ng Biblia bawal mag-hallelujah. We are encouraged to worship God through dialogue. Okay? Anyone else po have any questions related or unrelated sa ating? Any questions po? Okay. So, kung wala na po tayong mga katanungan mga kapatid, purihin po ang Panginoon. And praise God, natapos po natin ang unang Pedro. And Lord willing, tignan po natin what God has for us. Again, God willing, sa darating po na Friday. Let's give our doxology to our God.